Heto na, isang matinding balita ang yumanig sa bansa matapos makarating sa Malacanang ang subpoena mula sa korte para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaugnay ito ng mga isyung kinakaharap ng administrasyon hinggil sa umano'y katiwalian at maanumalyang proyekto. Marami ang nagsasabing ito na ang simula ng katapusan para sa Pangulo. Batay sa impormasyon, ang subpoena ay nag-aatas kay Marcos na humarap sa korte upang magpaliwanag sa mga alegasyon ng maling paggamit ng pondo ng bayan. Hindi pa malinaw kung anong eksaktong kaso ang kinaharap, ngunit binigyang diin ng mga legal experts na seryoso ang hakbang na ito at maaring humantong sa mas mabigat na proseso tulad ng impeachment o kriminal na kaso. Naghahanda rin umano ang kampo ng Pangulo para sa posibleng depensa. Samantala, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at mga mambabatas ang balitang ito. May mga nagsasabing hudyat na ito ng accountability, habang ang ilan ay naniniwalang isa lamang itong political maneuver laban sa administrasyon. Isa lang ang malinaw, lahat ngayon ay nakatutok sa magiging tugon ng Malacanang at sa magiging desisyon ng korte sa mga susunod na araw. Paano mo paniniwalaan yan? Mismo si Marcos Jr. nasangkot dyan. Mga kababayan, nasangkot yan sa, plunder wraps filed versus Bongbong Marcos, over 205 million pork barrel. Okay? Pork barrel scam. A group calling itself Ibalik ang Bilyones ng Mamamayan on Wednesday filed a complaint of plunder against Senator Marcos Bangag Jr. for alleged involvement in the multi-billion peso pork barrel scam. In an 18-page complaint filed before the Office of the Ombudsman, IBBM led by its spokesperson Rafael David said Marcos' former consultant Catherine Maya Santos. Di ba? Yang Maya Santos na yan. And the alleged pork barrel scam mastermind Janet Lim Napoles must be investigated for violation of Republic Act The complaint stemmed from Marcos' alleged allocation 205 million pesos worth of his priority assistance fund o pork barrel, So ano pa? Habang buhay kayong ganyan, sabi ni Joan Patoa, ano pa? Sangkot si Bangag, hindi lang yung pork barrel scam, yung pamilya niya, kilalang klepto sa buong mundo, sa buong mundo. Wala nang pagbabago. Wala nang pagbabago ang Pilipinas dahil pinasok na naman tayo ng bangag ng Marcos na magnanakaw. Sabi ni Jerry Silpuno, Ma'am Arlica, balita po sa news, Pastor Apollo Kibuloy nag-request ang US para ito'y madala sa US para harapin ang mga kaso nito sa Amerika. Ang pagkakaalam ko dyan, yes, nabasa ko yun, ang pagkakaalam ko dyan, mga palangga, hindi yata siya pwede ma-extradite kasi may ongoing siyang case. Naalala ko yan, isa yan sa expose ko na i-extradite. Di ba naalala nyo? Where's that phone? Okay, balikan natin. Sige, mamaya na si Pastor Kibuloy. Pero tapusin ko muna itong thought ko dito kay Bangag Jr. So itong issue na yan sa flood control na yan, wala na tayong maaasahan dyan, mga kababayan. Teka lang ha. Okay, may titignan lang ako dito sa ating puting ahas. Okay. Here we go. Puting ahas. Kibuloy extradition. Okay. Kibuloy. Okay. Buloy. Okay. Extradition. Okay. Kibuloy. Okay. Here we go. All right. Expect. Ito tignan nyo. Ayan tignan nyo to. November 22, 2023. Teka lang. Hindi po kami, hingi po kami buwan. Okay. Tignan ko lang to Kibuloy. Expect na mga tao, Madam. SMI Kibuloy naman ang isusunod. Teka. Dahil lang. Tumpak ang prediction ng Oplan. Okay. Yung Oplan eliminate. Okay. Seryoso yung breast. Nakita niyo ba to? Ayan Ay, wala. So anyway, yung tungkol kay Pastor Kibuloy,
2023 pa lang sinabi ko na yan, 'di ba? Na i-dismiss actually yung mga kaso niya, i-dismiss yung mga case niya doon sa Davao before yung mga i-final sa kanya para ma-extradite siya papunta dito sa Amerika. So I don't know kung i-dismiss ba nila ng gobyerno ni Bangag sa ang mga kaso ni Pastor Kibuloy kasi according sa batas, based on explanation, I think si Harry nag-explain din yan, hindi siya pwedeng ipa-extradite hanggat may mga existing cases siya o criminal cases sa Pilipinas. So, nabasa ko yun. Yes, sabi ni Russell Theory, sa dami ng hearing at mga pagtawag sa Senado, Amy Marcos ni isa walang nakulong. Kaya nga lahat ito mga grandstanding lang, mga palabas lang. Wala na talaga kayong pag-asa, mga kababayan. It's sad to say, I've been fighting since nagkaroon ng Facebook. Hindi pa tayo magkakilala. I've been fighting for you. Kita nyo, hindi ko alam na lumalaban na pala ako dyan sa tangin ng flood control na yan. 2013, pinagbumura ko na pala sila yung mga hayop sila. Diba? Kung titignan ko yung mga timeline ko, kasi I started Facebook 2009. So, nung pagpasok ni Noy Jabnoy, wala na siya, no? Hindi natin patawarin, Tapos na siya ang kanyang istorya ng buhay niya. So, ibig sabihin 2009 ganun pa rin ang kwento ng buhay natin. Nagpapaniwala pa rin kayo sa grandstanding. 'Di ba? Wala na yung mangyayari. Wala naman sila napakulong eh. Puro Then balita, ganyan-ganyan. So makita nyo sa balita. Nahuli ba? Sa halip, bumabalik at nagiging senador pa yung iba at nagiging appointee pa ng Bangag. Sabi, dismiss na case ni Pastor Jan sa US. May mga case, kasi iba-ibang kaso, I think, YBM. So I have to read about that. Sabi ni Ana Badar, may nagorgor na troll. Gorgorin na yan! Alright? Yes, okay. Gorgorin na yan, mga palangga. Sabi ng isang anong tawag dyan? Isang bangag dyan. Mahalika, hero ka? Yes. Deal with it. Mm-hmm. So, sa gobyerno, even though illegal, nagagawa nila. Kaya nga napakalungkot, mga kababayan, yung inyong mga sinapit dyan. Kailangan nyo talagang kumilos dahil, ito, tignan mo dahil wala na kayong patutunguhan. Ito mga balita ngayon Tax compliance sa mga kontratista sa flood control projects bubusisiin ng BIR. Kasabot din ni Satanas yung BIR. Diba? Kaya nga yung mga malalaking negosyante, dumidikit kay Lisa Tanas. Lisa Tanas kay Marcos Jr. para sa tax evasion. Recently ba, meron ba si Marcos Jr. na hinamon na mga bangag na mga malalaking negosyante dahil hindi sila nagbayad ng kanilang mga taxes? Wala. Kasi magkakasabwat sila. Hinahanap si Zaldico, sabi ni Jerry Silpuno. Wala din sa hearing, di ba? Wala ba sa hearing? Ayan, isa pa yan. Ayan, Bureau of Customs, bubusisiin ng Bureau of Internal Revenue ang tax compliance sa mga kontratista na sangkot sa mga flood control project. Ito ay kasunod ng pagpangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Bangag sa mga construction company na nakakuha ng big tickets. Unang-una, ang nag-expose nan si Mayor Magalong, hindi si Bangag. Di ba? Palabas na lang yan ni Bangag. Si Mayor Magalong ang nagsabi tungkol dyan sa flood control na yan. Like 60%, 70% pa nga, I think, ang pwedeng mawala doon sa kabuang budget dahil nga dito sa pagnanakaw ng mga walang hiya. Ayon kay BRR Commissioner Romeo Lumagi, nakipag-ugnayan ang kagawaran Lumagi, di ba? May expose ako dyan, kasabwat nilang lahat yan. Lisa Tanas, wala nang mangyayari sa bayan ninyo. Kunyari, i-check, pero what? Kasabwat pa rin sila. Mga contractor sa likod ng Siam na bumigay ng flood control projects pinangalanan ng Ormin Governor, Oriental Mindoro Governor. Okay? Lahat yan sila. Ano pa? May Magalong may babala sa mga dugyot na establishmento. Ito yung mga balita. Nagbabala si Mayor Benjamin Magalong sa mga business establishment sa lungsod ng linisin ang kanilang mga tindahan at nasasakupan upang hindi maipasara. This is about Baguio, no? Sige lang. Ito yung mga balita nyo ngayon. DPWH inamin ghost flood project sa Bulacan. Alam nyo na yan. Alright. Ito
Ito ang bagong balita, itong hayop na to. Comelec chair nasalisihan sa restaurant, itong hayop na George Garcia. Nasalisihan daw siya sa restaurant, ninakaw yung kanyang bag na may mga gamit niya yata. Basahin natin. Nasalisihan ng isang opisyal ng Commissioner on Elections or Comelec sa isang restaurant habang kumakain kasama ang iba pang mga commissioner. Sa kumpirmasyon ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, nanakawan siya ng bag sa isang restaurant sa Hilpuyat malapit sa Rojas Boulevard sa Pasay City. Ayon kay Garcia, laman ng bag ang kanyang cellphone, pera, cards at mga ID. 'Di ba? Yan si George Garcia, you know, yung pagsalisi sa kanya, deserved niya yan. Dahil sinalisihan niya tayo, buong Pilipinas, lahat ng Pilipino nang ninakaw niya ang boto ng bayan. Dinistrongkar niya dahil may mga existing cases yan sa pandaraya sa boto ninyo. Kaya itong salisi-salisi na to, ikaw ang tunay, kayo ni Lisa Tanas, kayo ni Marcos Jr. ang tunay na salisigang sa mga boto sa karapatan ng bawat Pilipino. Kaya wala tong kwenta. Masakit ba? Ang kapwa magnanakaw o kapwa salisigang, galit ka ngayon sa kapwa mo magnanakaw pero ninakaw niyong boto, ninakaw niyong karapatan sa buong pangkalahatang Pilipinas. Lahat ng Pilipinong bumoto, wala kayong pakialam. Tapos ito headline, walang pinipili ang masamang loob. Ulul, julul. Walang pinipili ang masamang loob, tao, lugar at oras. Kailangan laging alisto. Julul. Wala ka nga pinipiling oras eh. Wala kayong pinipiling lugar. Mismo sa pang-opisina ng gobyerno, sa establishmento ng gobyerno ay ninanakaw mo, ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr. ang boto ng mamamayang Pilipino. Kaya huwag kang umarte na biktima ka ng salisigang. Dapat nga nagurgur ka na lang ng salisigang para makabayad ka, nagarote ka ng salisigang. Kayo diyang mga salisigang, nako, galingan nyo. Diba? Dapat kayo mga salisigang na lang ang humusga sa mga yan eh. Diba? Kasi yan ay mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Salisigang, relo, pera. Pero recently yata parang may bagong balita na naibalik na, nahuli na nila, ganyan-ganyan. Pero ikaw, hindi ka pa rin nahuhuling hayop ka. Diba? Deserve mo yan. Kulang nga sa inyo, garote. Sabi ko nga eh, lahat garote yung mga hayop na yan. Hasli Los Serio, sabi ni Palangga. Mr. Bean George, Julul. Wala. Kinarma. Wala. Actually, hindi naman, naibalik daw Palangga. Hindi naman totaling karma dahil yun na naibalik at wala namang, hindi, maganda sana kung ang balita natin, headline. Chairman ng Comelec, nalaglag sa bangin, dead ball. Yan yung mga ganyang balita, yan ang mga nakakatuwa. Diba? Ano pa sabi dito? Nasalisihan. Rafi, tulpo, 54 stops sa mailalim sa drug testing. Okay, good. Okay, maganda yan. Kung mag-hair follicle kayong lahat. Ito lang naman uli listahan ng mga kontratista sa posibleng ma-blacklist, wala pa daw sa DBM. Paano? Dinidistrongkar pa nila. Yung mga listahan para ito ay i-blacklist itong mga kontraktor na ito, hinaayos pa nila yan, nire-repair pa nila dahil magkakasabwat nga sila dyan mga kababayan. Ay, nako. BIR filed 711 million tax evasion charge over illicit vape sales. O baka laban ito ni Sandro. Dahil sila rin ang may negosyo niyan. Ang Bangag Marcos din ang magkakasabwat din sila sa negosyo ng vape na yan. The BIR has filed 75 criminal complaints with the Department of Justice against individuals and businesses for the illicit sale and distribution of vape products. The charges allege combined liability of 711 million. Wala yan. Lahat yung palabas ng mga putang ina yan. Recently, di ba? May salita na naman si Clarissa Taratara dahil naghain si Robin Padilla ng bill. Supreme Court previously struck down mandatory drug testing as unconstitutional. Sabi dito, Malacanang on Wednesday reminded Senator Robin Padilla that the Supreme Court has already ruled that mandatory drug testing for public officials is unconstitutional and he might be wasting time and public funds with his proposed bill on such testing. This was Presidential Communications Office Undersecretary Clarissa Taratara
Ayan, responded to Padilla Senate Bill 1200 for the Drug-Free Government Act. Ayan. Sinusulong nga ni Robin Padilla, itong Drug-Free Government Act, natatakot ngayon ang mga bangag. Okay? Na ito ay maisa batas. Ang sabi ng Malacanang, so ano ang nais ni Senator Padilla ay lahat ng public officers? O ayaw nila, takot na takot ang Malacanang, magpa-drug test, magpa-pulburon test. O sabi ni Tara-Tara, sana po ay nabasa niyo yung desisyon ng korte patungkol dito. Nabasa yung korte, pero yung sinabi ng Supreme Court, okay, na i-dismiss ang impeachment kay Inday Sara, hindi nyo nabasa. Pinipilit nyo pa rin na may karapatan itong sila Soto o yung mga tiwali dyan sa Senate. Remember that? Tapos pagdating sa inyo, nagsabi ng Supreme Court na hindi mo pwedeng parasahin ang lahat ng mga public officers. Imagine nyo, ganito po sa atin, ganito kawawa kayo. Okay, I'm not gonna read about that Drug-Free Act. Why? Imagine nyo, takot na takot si Bangag, ang mga tagapagsalita niya, Malacanang, na sila ay i-pulburon test o i-drug test. Pag nag-a-apply kayo ng trabaho, di ba? Lahat, pulburon test, drug test. Pag pulis ka, pag AFP ka, tina-drug test, pero sila exempted. Dapat talaga may isa batas na yan, mga kababayan. Nakita ninyo, takot na takot si Bangag na magpa-addict test. Kasi alam ni Clarissa Tara-Tara na addict ang amo niya. Alam ni Amy Marcos na addict ang kanyang kapatid. Alam ng mga Team Alpotera Bangag na addict si Marcos Jr. pero takot sila kay Lisa Tanas. Baka nga naman kasuhan sila. Kaya ang Team Alpotera Bangag ngayon ay protektado na si Amy Marcos Bangag. Amy Marcos Bangag Marcos Jr. So sabi ni No to Double Agents, protect Duterte now. Exactly. Kaya kailangan nyo mapagmatsyag. Ang protection ngayon na binibigay ng Alpotera team, ayan, nanonood na may mga putang ina niya mga yan. Diba? Si Amy Marcos. Nakalimutan nyo na protektahan ng Pangulo. Nakalimutan nila na ang pinoprotektahan dapat ang Pangulong Duterte at ang ginagawa ng kababuyan ng gobyernong Bangag ni Amy dito sa bayan ninyo. Tandaan ninyo, bakit kailangan natin boljakin si Amy Marcos at lahat ng sumusuporta sa kanya? Balikan nyo lahat ng vlog ko. Ayan, may mga snippets tayo ng mga short video na alam ni Amy Marcos na si Marcos Jr. ay addict. Alam ni Amy Marcos yung charter change, ang People's Initiative, ang nasa likod yung kapatid niya. Yung illegal na may sangkot na pera ninyo, pera ng bayan, 20 million each per district. Alam ni Amy Marcos, pero ang binoljak lang niya, yung pinsan niyang Judas na si Martin Romualdez, para nga naman mailis ang kanyang kapatid. Lahat itong nangyayari sa inyo, pag hindi kayo kumilos, wala talaga. Kaya nga sa mga susunod na panahon, makikita nyo, baka acrobatic. Mag-acrobatic na lang tayo palangga kasi wala naman eh. Cosme, eksperto si Amy Marcos sa pambubul, binubudol kayo. Ay, pinakita ko kanina sa inyo mga hearing-hearing ni Lacson. Yung mga hearing-hearing ni Amy. Asa na? Napanagot ba ang mga kidnapper ni Pangulong Duterte? Bilat ni Bartek, amoy Coca-Cola, sabi ni Ems Cherry Wanderer. Hindi ko na amoy kadiri, diba? Pero yung mukha pa lang, kadiri talaga. If you are for the country, if you are for your people, kailangan yung todasin sa mundo ng media. Ano to? 30 photos and video clips. Ano yun? Di ba? May nag-send sa akin 32 photos. Di ba? Kailangan todasin ninyo sa inyong isipan sa mundo ninyo, mga palangga, okay? Ang Bangag supporters. Todasin nyo lahat yan. Huwag nyo bigyan ng pansin. Gorgorin nyo sila sa isipan ninyo. Deadma. Kasi ngayon, ang ginagawa ni Lisa Tanas, ni Bangag, at ni Amy Marcos, kunyari away-away lang din yung mga yan, pero at the end of the day, sila pa rin. Target Maharlika, kasi ako yung may pinaka-powerful voice na hindi nababayaran ni kahit piso.
So, ang target nila ngayon, gagawa sila ng kwento, gamitin ng mga Team Alpotera at ang Ensimada, hindi na nga naman nagwagi, na ba? Nabulok na yung mga putang ina. And here's another Team Alpotera. Sabi ni Jollibee, ano nangyari kay Richard Gomez? Paling-paling na. Ano ba ginawa ni Richard Gomez? Parang pinaringgan si Magalong, tama ba? Parang nabasa ko kanina yan. Ano nangyari kay Richard? Baka natakot. Natakot ba si Dodong Richard? Naalala ko tuloy si Madam Annabel. I love you, Madam Annabel Rama. Kasi ito may nag-comment eh. Wala naman tayong showbiz dito, mga Inday, mga pistingnyawa nga ron. Ano ba ano ba nangyari kay Dodong kay Dodong Richard? Mag-comment nga kayo diyan, Hindi ka si Dodong Richard, ha? Kasi may naalala ako na sinabi si Annabel Rama, mag-showbiz nga tayo, si Inday Annabel ba kay Dodong Richard? Siguro matandaan to ni Richard at saka ni Inday Annabel. Okay, dahil lang. News 5, tignan natin. Richard, di ko alam eh. Parang na-scan ko lang. Mga giatay. Nako. Ano ba? Ano sabi ito, meron dito 12 hours ago. If you have a problem with your congressman, face him. Don't drag all of us into your fight. Don't discredit every congressman just to make yourself look good. Ito ba yon? Yung sinabi ni, nako naman Dodong Richard. Para hindi mo na alam na kawatan itong mga kasama mo. May malinis ba dyan? Ilan na siguro ang malinis dyan? Naalala ko si Inday Annabel Rama. I just forgot yung show, na-interview si Annabel. Nakalimutan ko na yung show. Yun yata yung show ni... naalala ko na. Diba? Stock knowledge, diba? Stock chika boom boom. At lang, yung pa ako, ibababa ko lang. Kasi feeling komportable ako. May show dati si Joey Marquez, si Richard. Sino yung isa? Di ba mayroon silang tatlo sila. Help me. Ano yung show na yon sa Channel 7? Richard, basta may show sila parang hosting. Sabi ni Amy Real, sinabi ni Richard kay Mayor na mahiya ka naman. Talaga ba? Okay, sabi ni mayroon kasing chismis doon. Sabi ni Inday Annabel, nako dong. Sabi niya, nako dong, gusto mo ba ilabas ko yung ano mo dong? You know? Show yun eh. John Estrada, yes, Arnold. Tawang-tawa talaga ako kay Madam Annabel. You know, yung during mga kabataan ni Richard, syempre may ginawa din siya mga katarantaduhan. Alam naman natin yan. But I'm not gonna mention, kasi hindi pa naman natin alam, kasi in fairness, naging kakampi-kampi natin nung nakaraan to si Dodong Richard. Basta hindi ko makalimutan talaga si Annabel Rama na very very straightforward, kaya love na love ko yan, ever since ginagaya ko nga yan eh. Sabi ni Annabel kay Richard, may chismis noon. I just forgot kung anong chismis. That was long time ago na parang inaatake si Annabel. Simple lang ang sinabi ni Annabel Rama noon. Sabi niya, Dong, gusto mo ba ilabas ko yung ano mo, Dong? Yung parang jowa yata yung tungkol sa mga boylet. Sabi niya, gusto mo ba, Dong? Wag mo akong pilitin, Dong, ha? Ilabas ko ba Dong? Tumahimik si Richard. I don't know. I hope na dyan pa yon, Channel 7 yata yon. Kaya nga, nung yan yung mga moments na hindi ko makalimutan, tumahimik si Richard noon. So, parang nabuhusan siya ng malamig na tubig. But anyway, balikan natin yung issue. Balikan natin to. Okay, affected daw siya kay Magalong. See that? Bakit naman si Dodong Richard natakot na kay Tambalos-los? Bakit? Magkano ba, Dodong? See that? Hindi talaga natin alam kung sinong kakampi ng bayan. Kasi itong si Magalong, dakdak ng dakdak. Okay? Dakdak ng dakdak sa katotohanan. Okay? That's not negative. Diba? Ngangabels na iyang flood control na yan, eto yan. Ito ang mga kasabwat yan, mga kongresista. Bakit ka naman nasasaktan, Dodong Richard? Mag-cooking show ka na lang. Magluto-luto ka na. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!